Nakatutok pa rin po si Carlo Mateo, dalawa sa mga naipit sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, nakakausap ng mga rescuer. Puntahan na natin yan si Carlo Mateo. Carlo. Alan, sa madaling ito, dalawang mahalagang boses ang naririnig ngayon ng mga rescuer at ito ay natagpuan na. Ibig sabihin natagpuan, nakikita na nila pero hindi pa nila mailabas dahil nga sa naiipit ito ng mga debris mula dito sa may siyam na palapag na nagusali ang gumuho kaninang madaling araw. Matapos ko ngayon naranasan na malakas na pagulan na may kasamang malakas na hangin at sinasabing meron pang yelo na kasama na siya namang tumama dito sa area ng Panibago sa Angeles City sa Pampanga. Carlo, no? Para po dun sa mga nakatutok ngayon sa Super Radio DCWB, live po na mapapanood si Carlo Mateo sa Facebook at YouTube. Nakalive at i-describe lang natin si Carlo ay naka-hard hat bilang bahagi po ng security measures na pinatutupad po natin para nang sa ganoon maingatan din kung sakasakali man. Pero siguro Carlo, no, paki-describe lang sa mga kababayan natin na ngayon pa lamang nakatutok sa pagkakataon na to dyan sa pangyayari dyan sa Angeles City sa Pampanga. Makikita dito sa aking likuran, yung pinaka-siyam na palapag na gusali ito talagang gumuho. Halos nagbisto na itong pancake yung itsura na pinagpatong-patong kada palapaga. Halos walang espasyo kada palapag ito. Kaya ito yung isang matinding challenge para sa mga rescuer na mapasok itong lugar na ito. Pero yung binabagit ko kayo na dalawang tinig na kinumpirma mismo ng Angeles City PDRMO na kanilang unang narinig at ngayon ay nakita na optimistiko itong mga rescuer na any moment ay mailalabas ang dalawa na ito at dito sa akin kinatatayuan mismo idadaan yung mailalabas na dalawang katao na kanilang nakakausap. Sa pagkakabanggit nila, Carlo, no, saan nakapwesto itong dalawa na nakakausap ng mga rescuer? Na i-describe ba kung yung bang kilalagyan nila may espasyo na papaano yung sitwasyon nila o wag naman sana na nadadaganan pa ng mga scaffolding o ng mga debris sa mga oras na to, Carlo? Yun lang, isa sa mga hinati sa apat na quadrant, no, itong gumuhong building. At doon sa sinasabi ng first and second quadrant, doon yung mga tinig at doon natagpuan yung dalawa sa mga buhay ito kanilang nakakausap. Sa ngayon, mapapansin nyo din, gusto ko itagdag, makikita ko may mga gumagalaw dito sa aking gilid. Yan yung mga kable na ng kuryente. Dahil humapay mismo yung kable at yung pinaka-poste ay halos masinihila na nung pinaka-gusali. Kaya kailangan ay tanggalin yung connection sa yung pinaka-kable sa kuryente upang hindi rin maapektuhan. Dahil sa bawat galaw niyan, sa bawat puga ng lugar na ito, naririnig yung pag-aray ng mga nasa loob. Ay nakikita ko itong mga video na pinadala mo, Carlo, no? Talagang parang kung ang describe nung binabanggit, tama ba? Siyam na palapag, no? Siyam na palapag yan. Parang sa nakikita ko, wala nang isang palapag to, Carlo, sa itsura. Alam mo yung ang tawag ito parang sandwich Parang pinitpit yung lugar no? Yung pinakataas nito na ongoing ang kanilang ginagawa ay nasa sinasabi 80-85% yung swimming pool. No, meron pong swimming pool na ginagawa doon sa bandang itaas. No? At sinimulan itong gawin around 2023 at hindi pa ito natatapos hanggang ngayon. Pero sinasabing compliant naman daw sa mga registration itong ginagawang gusali na ito. Pero ang matinding hamon para sa mga rescuer, kung nakita mo yung building, ay talagang para siyang sandwich na pinitpit. Maliit na mga espasyo. Kaya meron dito mga K9 galing sa MMDA at yung ilang pang civilian group ng MMDA K9 Search and Rescue. Ito yung kanilang gagamitin. So kapag ang isa-isang aso lang ang pinapapasok, tapos kapag tumahol ito, parang may naririnig ako kahuli sa oras na ito, nang tuloy-tuloy, ibig sabihin, meron siyang nakita.
Oo. positive na may nakikita yung aso. Nako. At kung kakayanin ng pinaka-trainer nito na sumuting sa loob, lalagyan yun ng marker, lalagyan ng flag. Pero kung hindi man, ay yung mga rescuer na yung papasok at tutubukin yung direksyon kung saan tinatahulan ng aso. Oo. Ibig sabihin, merong positibo na nasa loob ng kanyang direksyon na tinutuntun. Isa pa, Oo. sa malaking challenge ngayon yung napakainit na panahon sa Alan, mga kapuso. Oo nga, nakikita ko diyan parang tirik na tirik yung sikat ng araw. At pagkatapos parang pasong-pasukan na sa sikat ng araw diyan na Carlo. Ilan pa ba yung hinahanap at kailangang mai-rescue? Okay, sa mga oras na ito, no, as of 2 p.m., ang kagandahan, walang casualty. Walang casualty. 23 ang hinahanap. 24 ang sinasabi nakaligtas. 10 ay nasa ospital. At isa sa mga nasa ospital ay hindi pa nakukuha ang pangalan hanggang sa mga sumadaling ito. So yun yung official na count na ipinalalabas ng Angeles City DRRMO patay sa mga datos na kanilang nakukuha at yung mismong aktual na mga na-rescue sa mga oras na ito. Napabayaran na lang dito sa area siguro ito, para dagdag impormasyon na rin din dun sa mga nakikinig sa atin na ngayon lang naka-tune in Carlo, no. May mga alam na ba ang mga otoridad natin kung paano posible nangyari yung pagbigay ng gusali? Ayun ang kabilang sa iimbestigahan. Pero ang priority sa ngayon, ayon nga kay DPWH Secretary Vince Dizon, na siyang narito rin, ay ang rescue, no, search and rescue mission para doon sa 23 pinagahanap sa mga sumadaling ito. So meron din silang natatawagan na meron pang isang pilig, binabanggit ni Secretary, maalala ko. Kanyang binabanggit, meron pang isa, doon sa nadamay katabi building, natrap din, kanilang nakakausap sa pamamagitan din ng cellphone. Oo. So ganito, no, para nabanggit mo kanina yung mismong ground zero hinati sa apat na quadrant. Gaano kahirap, gaano kakomplikado yung sitwasyon na nakikita natin, kasi ang nakikita natin parang ingat na ingat yung mga rescuer, ayaw nilang basta gamitan ng mga heavy equipment yan dahil sa konting galaw lang, parang ano yan parang konting parte lang yung matanggal mo, baka bumigay ng tuluyan or magkaroon pa ng panibagong paggalaw, Carlo. Kaya yung mga ginagamit ngayon dito, tutulong dito sa rescue mission na ito, ay talagang trained, properly trained, skilled kung tawagin, dahil hindi biro na makalapit, makapasok muna sa pagpalapit, kinakailangan matukoy nila kung gaano ba ka-stable yung lugar na kanilang papasukin. Tama. Dahil baka pagpasok naman nila, ito yung makadagdag pa doon sa pressure na magiging kadahilanan pa na lalong maipit yung mga nasa loob sa mga oras na ito. Dahil ang magandang indikasyon ay meron silang mga tinig na naririnig mula rin sa loob. At sa dami, sabi nga overwhelming, binabanggit nga ng local government ng Angeles City yung suporta na kanilang nakukuha mula sa national government. Dahil nandito ang DPWH, nandito ang DILG, nandito ang Bureau of Fire Protection. Ang Bureau of Fire Protection ang siyang namumuna sa buong operation. So dito nga sa pagkilos na ito. At ang DRRMO naman, ang nasiwa sa ilang mga pangangailangan at EMS, katulad ng mga ambulansya at ito pa. Ang PNP, ang nangangasiwa sa seguridad at ang Public Information Office ng Angeles City, ang mamamahala naman sa pamamahagi ng mga mahalagang impormasyon. Nagtalaga lamang ng isang media area dito sa lugar, hindi kalayuan, dito sa Bumuo, sa Gusali. Yung bang kalsada na yan, Carlo, na kinatatayuan mo at yung nasa likod mo ay nandyan yung Gumuhong Gusali, yan ba ay busy na kalsada na sinara muna sa publiko sa mga oras na ito? Tama ka dyan, Alan. Ito isa sa mga busy na kalye dito sa Balibano. Dahil ito, masasabi nasa Red District, maraming mga establishmento rito, may mga iba pang pinatatayong mga lugar sa mga bagay dito. Ito makuha ko lamang maikli lamang si GM Torres. Sige. Makapaway na lamang muna siya. Galing siya sa kabilang side ng lugar at ginaparot pa rito siya. Kasama niya mga teams. At meron dito yung, kung di ako nagkasama na isa na yung isa sa mga equipment. Alam mo ito
yung isa, dalawa, o mga dalawa ito, mga tatlo pa. Mm-mm. Yung heartbeat one, yung detector. kung Mukhang tawagin. mga yan Heartbeat yung mga detector. gamit ng gamit ng MMDA na talagang high-tech na pwedeng Ayan, oh. maka-detect ng mga Mapapansin mo, ng mga mapapansin mo. life activity doon sa mga guho. Yan, importante yan. Ano? Mm. So yan ay isa sa mga gagamitin din ngayon. Dahil ang bawat minuto ay mahalaga para na dun sa buhay na kinakailangan ma-rescue na masagip mula dito sa gumuho na gusali. Bukod pa doon, sabi nga, may mga equipment na ngayon. Nandito yung sinasabi, overwhelming. May mga rescue team, may mga K9 na ang training ay para sa paghahanap ng buhay. No? At yung mga kagamitan na ipinapasok kayo dito. Kanina nakita ko rin yung Special Rescue Unit ng Bureau of Fire Protection na isa rin sa mga parang unang dumating dyan. Mga taga BFP na naglalakad sa likuran mo bahagi. Oo. Yung kanina, yung kadadaan lamang, ito na yung mga grupo ng MMDA. Pinapasok nila yung heartbeat detector, kung tawagin. Siyang pagagamit sa mga oras na ito mamaya. Dahil sabi ko nga, ngayon mainit, maliwanag, pero mamaya ang magiging karagdagang challenge kahit kapag inabot pa ito ng dilim. Oo. So, Actually, yan nga sana itatanong ko, Carlo. No? Ngayon, medyo maliwanag pa. Habang lumilipas ang oras, talagang yung liwanag niya mapapalitan na ng takip silim pagkatapos ay madilim na. Kumusta? Magiging 24 hours ba yung operation o tigil muna? Paano yung magiging impormasyon? Walang ko naririnig na mensahe na titigil dahil ang priority, ayon nga kay Secretary Vince Dizon, ang prioridad ay ang search and rescue. So gagamitin na lahat ng mga pagkakataon para makuha yung 23 individual na nandito sa gumuhong gusali dito sa area ng Panibago sa Angeles City sa Pampanga. So mahirap yung ginagawa ngayong pagre-rescue dahil importante na makuha ng ligtas, maayos yung mga nasa loob. Dito, halos ilang metro lamang ang layo ko, naka-ready na yung mga ambulansya na gagamitin kapag nakuha. Dito ay dadaan, dito ay sasakay sa ambulansya at bago naman dalhin sa pinakamalapit na ospital yung kanilang mare-rescue. Pero sa ngayon, nandyan pa ba yung iba pang mga opisyal ng gobyerno? Kanina nakita natin si MMD General Manager Nick Torre. Sa ngayon ba, meron parang pinaka commandos na doon? Namamahala ng operation ang OIC ng Bureau of Fire Protection, si General Quan Chu. Quan Chu. Nandito siya maga-maga na kakausap kami kanina. At sabi nga niya, 5 rescue ang kagad niyang i-deploy na tumutulong dito sa lugar para hindi lang ma-secure, kundi makapagsagawa ng search and rescue. Itong mga team na ito ay talagang nalubhang sinanay para sa tinatawag na collapse structure search and rescue. Mga skills na kakaiba't sabi iba yung skills na mga ito para sa pagsasagawa ng pagliligtas sa mga doon sa mga katulad ng mga building na nasa likod ko. Carlo, doon sa mga nakaligtas na 24, yung 10 nasa ospital, ay may mga nakapagkwento na ba doon sa mga otoridad natin kung paano yung nangyari? Meron lang binabanggit, kanilang nabanggit lang doon sa ilang mga opisyal. Pero sa ngayon, wala dito yung mga nakalabas, nakasurvive. Meron dito 5 pamilya, nandito sa isang tent, natatagpan itong isang kulay pulang pick-up truck na ito. Sa tent na ito, may 5 pamilya, nakabilang doon sa naghahanap. At sinasabing meron silang kaanak, nakabilang doon sa mga natrap sa loob nitong building. At sila ay naghihintay ng mga magagandang mensahe, mga impormasyon na magbumula sa team. Ito nga sa isa sa operation ng search and rescue dito sa area ito ng Panibago sa Angeles City. Yung palang, ito, doon sa mga 10, kumusta yung kondisyon nila? Ano yung mga... Maayos yung binabanggit ka, Alan, maayos sa initial.
Isa lamang yung hindi pa nakakausap at hindi pa nakukuha yung pangalan. Yun lang. Pero hindi pa masyadong malinaw bakit hindi pa nakukuha. Ibig sabihin siguro baka mayroong dinaramdam, no, itong isa sa mga 10 nasa ospital, ano, sa mga oras na ito. Yung pa lang dun sa mga dun sa katabing apartel, Carlo, ilan yung natrap? Yes, yung mga yung sa apartel na binabanggit, nung una may binabanggit silang dalawa eh. At yung isa doon kanila pang nakakausap. No, nakakausap nila. Nabanggit parang isang dayuhan ito. Nakakausap nila sa pamamagitan ng cellphone. Pero yun, hindi pa nila ganun na penetrate, no? Makikita kasi halos magkakatabi yan eh. Tapos yung makikita, ibig sabihin yung yung lugar na yan is commercial area, Carlo. Commercial ito. Commercial area ito, may mga ibang mga negosyo sa katabi nito. Merong mga bahay sanglaan, merong yung mga massage parlor, barbershop nandito. At ilang pa mga negosyo dito sa paligid. Kaya yung makikita, siguro dito nakikita na sa ating video yung kulay green. Tama, nakikita namin. Yung green na yon, bahagi na nung net yon doon sa mga, ano ba tawag, yung mga bakal pag nagkukonstruct ka, mga yung sa scaffolding. mga scaffolding yung kino-cover na yung net na yan para kung kunwari may mga debris na lilipad o malalaglag, yan yung sasalo. May mga pinapasok lang. Yung tatlong miyembro ng Bureau of Fire Protection, may mga dumaan din. May mga silang ilang mga bloke ng kahoy. Nako. So mga 3x3 siguro, kung 4x4. Mga 12 pulgada ang haba. Ano yan? Parang pangkalso ba yan? Parang mukhang pangkalso? Pangkalso. Tama. Yung mga pangkalso na iuumang nila doon sa mga kinakailangan na pag-extricate, no, doon sa mga makikita, no, na kanilang mga tatagpuan na mga natrap doon sa loob ng building. So nakikita ko rito tuloy-tuloy din yung ginagawa doon sa poste kanina sa kuryente. At di kalayuan, natatanaw ko, naglagay din na rin sila ng kulay dilaw na linya, no, na off limits. So mabuti na lang ngayon, no, Carlo, no. May hawak din sila mga mahabang bakal. So mabuti na lang ngayon ay mainit at dahil kahapon parang ang binabanggit nila ay diyan sa bahagi na yan ng Pampanga ay maulan. Kung nagkataon na nangyari yan pagkatapos ngayon maulan, mas lalong delikado yung sitwasyon ng mga sinasabing natrapa diyan sa loob nung gumuhong gusali. Correct, oo. Dahil kung ito'y bumagsak, hindi natin alam kung ano yung galing epekto nito sa pailalim. Kung ito ba'y may basement pa, yung dami ng tubig na itatapon pa dito nga sa areang ito, no? At kung paano yung daloy ng tubig, kung ito ba'y papasok doon sa building o papalabas ng building, yan ang isang malaking pero ngayon, tama yung itunuran, napakatindi ng init ng araw, no? Simula pa kaninang umaga, dito sa bahagi ito ng Central Luzon, dito sa Balibago, Pampanga. So, ako'y tumatalikod, Alan, kasi sinisilip ko rin yung mga nangyari. Kasi binabanggit sa amin kanina, any moment, kapag naging matagumpay na at nailuwag-luwag na yung espasyo kung saan nandoon yung dalawa na kanila lang na pinpoint, kanila lang natukoy yung boses na may buhay talaga na nandoon, ay may aalis na, may extricate na yung dalawa at dito mismo ito idadaan. So makikita mo rito, napakaraming operatiba ng Bureau of Fire Protection, ng PNP at mga rescuer. At siyang nakatutok para hanapin at nailigtas ang 23 pang nawawala mula rito sa guho ng may siyam na palapag na building. Ito nga pala ay planong gawing yung Airbnb tawag doon, yung mga uso ngayon. Airbnb? Yan ang balakin dito sa building na ito na siya namang naging problema ngayon dahil tuluyan itong gumuho, no, matapos kasagsagan. Natukoy na ba yung may-ari niyan at nakausap pati siguro yung construction company na gumagawa niyan na hawak na ito ng local government. Hawak na ng Bureau of Fire Protection dahil Bureau of Fire Protection ang pinaka nangunguna dito nga sa operasyon na ito. Hawak na nila pati mga pangalan ng may-ari at ganoon din yung pinaka-contractor. So ngayon hindi lang meron pa ritong pangkalso na parang patulis. No, hindi niyo kanina sinasabi ko sa inyo kahoy lang na
na mahaba. Ngayon makikita ko meron din sa isang bahagi rito, meron ng matulis talaga. Ito yung mga itutusok, isang kakalso para kahit paano ay maiangat kung saan man nandoon yung naiipit na ilang mga survivor. Around dito nga sa loob ng gusaling ito na ginagawa pa lamang na bumuho kaninang madaling araw. So mula dito sa Angeles City. Oh, Si Carlo ingat Mateo kayo dyan, ha? Ingat kayo dyan, Carlo. Ingat kayo. Kayo din dyan. At dito ay napakainit ang panahon. So, kinakailangan, inom-inom lang din tayo ng tubig daw panlaban sa napakainit na panahon na nararanasan sa mga oras na ito. Ako si Carlo Mateo ng GMA, Super Radio, DCWB, Balitang